Dominant Protector. Credit to the author. 7291-7300. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naglakad-lakad si Terence at binuklat ang mga pahina, medyo nadismaya. Bagamat mga advanced cultivation techniques at martial arts techniques ang mga ito, hindi naman sila gaanong mas mahusay kaysa sa mga nasa ikalawang palapag. Hindi niya na kailangang tingnan ang mga ito. Maaabot niya ang antas na ito sa pamamagitan ng paghuhusga sa mga ito mismo. Medyo mas maganda lang ang kalidad, at mas kaunti ang dami kumpara sa ikalawang palapag. Pakiramdam ni Terence ay nagastos niya ang 50 puntos ng walang kabuluhan. Mas gugustuhin pa niyang manatili sa ikalawang palapag ng 10 oras, mas mura talaga ito kaysa sa ikatlong palapag. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat para magsisi pagkatapos pumasok. Tiyak na hindi na maibabalik ang mga puntos na nabawas. Labag sa loob niyang tumingin-tingin sa paligid. Mas mabuti na iyon kaysa wala. Elder Chin, tingnan mo ang batang ito. Parang humihingi siya ng bagbog. Parang minamaliit niya ang mga pamamaraan ng cultivation at martial technique sa ikatlong palapag. Tumingin si Elder MA sa surveillance screen at hindi napigil ang matawa. Sa tingin mo ba iniisip ng batang ito na masyadong mahirap o masyadong madali ang ikatlong palapag? Sa tingin ko ay masyadong simple lang ito at hindi kayang tapatan ang lakas niya. Tumawa si Elder Chin at hinawakan ang baba niya, ganoon din ang iniisip ng matandang amo na ito. Siguro dapat mo siyang payagan na pumunta sa ika-4 na palapag para tingnan ito. Kinukot siya ni Elder MA si Terence, hindi niya iniisip na hindi sapat ang ikatlong palapag para kay Terence, at naisip niya ngang umakyat sa ika-4 na palapag. Elder Chin, hindi ito katulad mo. Hindi ba't kinasusuklaman mo ang ganitong uri ng disipulo na gustong tumakbo bago pa man matutong maglakad? Bakit mo siya gustong pumunta sa ika-4 na palapag ngayon? Kung gusto niyang umalis, bakit hindi mo na lang siya pakawalan kahit isang beses? Sa anumang kaso, si Terence Sima ang nakatatandang kapatid ng bagong manager, kaya halos hindi siya kwalipikado. Kung tungkol sa kung dapat ba siyang tumakbo o umalis, dapat alam niya. Hindi inisip ni Elder Chin na ang pag-uugali ni Terence ay hindi dahil sa napakaraming puntos na gagastusin niya, kaya't hindi niya namamalayang gusto niyang makita kung magiging pareho pa rin ang performance ni Terence pagkatapos ng ika-4 na palapag. Sige. Dahil sinabi mo na, bibigyan kita ng mukha. Kung talagang sakam ang batang ito at gustong pumunta sa ika-4 na palapag para tingnan, bakit hindi ko na lang siya hayaan na umalis? Bumulong sandali si Elder MA sa sarili bago nagdesisyon. Malaki nga ang naging papel ng mukha ni Elder Chin dito. Natapos ni Terence ang 2 oras sa ikatlong palapag at bumalik sa ikalawang palapag, walang pakialam. Terence Sima, bakit hindi ka nakahanap ng angkop na paraan ng paglilinang o kasanayan sa pakikipaglaban sa ikatlong palapag? Tumingin si Elder Chin kay Terence nang nakangiti at nagtanong ng may palakaibigang paraan, o kulang ba ang oras? Kailangan mo pa ba ng mas maraming oras? Salamat, nakatatandang Chin. Hindi ko na kailangan ng oras. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay. Mas gugustuhin pa niyang itabi ang mga puntos para sa ilang karagdagang pagkain kaysa pumunta sa ikatlong palapag. Malinaw naman na wala sa mga cultivation arts at martial skills sa ikatlong palapag ang sapat para sa iyo, kaya hindi ka maaaring pumili ng isa, di ba? Sinimulan siyang kulitin ni Elder MA nang walang balak na itago ang kahit ano. Sa wakas ay naunawaan ko na ang isang henyo na tulad mo ay hindi dapat manatili sa panlabas na sekta. Nagawa ka ng magkamali dahil sa pagiging isang disipulo ng panloob na sekta. Dapat ay direkta kang maging isang pangunahing disipulo. Tumalo ng puso ni Terence, iniisip kung ginawa ba niya itong masyadong halata at inilantad ang sarili. Kahit ang ganitong sikretong sitwasyon ay nabunyag. Pero sa pangalawang pag-iisip, hindi pala tama iyon. Puno ng paghamak ang mukha ng matandang man na ito, halatang sarkastiko siya. Seryoso niya itong tiningnan dahil sa kanyang konsensya. Nakakahiya. Napakabait ni Elder MA, hindi karapat-dapat ang disipulong ito, pero kung papasukin mo ang disipulong ito sa library sa ika-4 na palapag para tingnan ito, tiyak na magpapasalamat ng husto ang disipulong ito.
Ayaw pumunta ni Terence sa matanda, kaya nagpa siya siyang sumabay sa agos at tingnan kung makakapunta siya sa ikaapat na palapag. Dahil ang ikaapat na palapag ay isang lugar kung saan tanging ang mga panloob at kwalipikadong panlabas na disipulo lamang ang maaaring pumunta, dapat ay may ilang tunay na gamit sa loob. Kung makakapag-scan siya at makakagawa ng kopya, tiyak na hindi siya malulugi. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ang isang henyo na tulad mo ay dapat na lubos na inaalagaan ng sekta. Bukod pa rito, mataas din ang tingin sa iyo ni Elder Chin. Gagawa ako ng exception ngayon. Kumunat ang noo ni Elder Ma habang itinaas ang isang daliri. Makinig kayo, ang mga patakaran sa ikaapat na palapag ay iba sa ikalawa at ikatlong palapag. Maaari ka lamang pumasok sa loob ng isang oras na may 100 puntos. Naisip ni Terence na talagang mahal iyon. Mga ordinaryong bagong disipulo, kahit na kwalipikado silang makapasok, wala silang makukuhang puntos. Kung gumastos siya ng 100 puntos para makapasok sa loob ng isang oras, hindi ba siya mamamatay sa gutom kung hindi siya makakakuha ng puntos sa mga susunod na araw? Sa loob ng isang oras, kailangan mong pumili ng cultivation technique o martial arts technique na ipapalit dito. Kung hindi mo ipapalit, pagmumultahin ka ng 50 puntos. Patuloy na pinag-usapan ni Elder MA ang mga patakaran. Hindi maiwasan ni Elder Chin na tumingin sa kanya, nagtataka kung bakit hindi pa niya naririnig ang ganoong patakaran. Napagdesisyonan lang naman, di ba? Malinaw na hindi lamang ito ang tanging tuntunin na itinakda. Manhid ang bibig ni Elder Ma habang sinasabi niya, kung pipili ka ng martial skill, dapat mong subukang i-activate ito sa practice room sa ikaapat na palapag pagkatapos ng palitan. Ang limitasyon sa oras ay 2 oras. Maaalis mo lang ang buong libro kung matagumpay mong maa-activate ang unang galaw sa loob ng 2 oras. Paano kung hindi gumana ang pag-activate? Hindi alam ni Terence na nag-iimbento lang ng mga bagay si Elder MA, pero interesado siya sa mga patakaran. Siyempre, hindi mo maaaring kunin ang buong libro kung hindi mo ito ma-activate. Bukod pa rito, hindi na mare-refund ang mga puntos. Kailangan mong magbayad ng multa na 100 puntos. Patuloy na nagyabang si Elder MA, teritoryo ko ito, ako ang magdedesisyon, maniwala ka man o hindi. Nawalan ng malay si Terence, kung mabibigo siya, mawawalan siya ng 300 puntos, sa loob at labas. Ang itim-itim talaga. Pero hindi naman ganoon kalaki ang 300 puntos para kay Terence, at hindi naman siya masyadong masasaktan kahit paibigay niya talaga. Isa pa, naniniwala si Terence na tiyak na magtatagumpay siya. Kung tutuusin, aabot sa 200 puntos. Kumusta? Naipaliwanag ko na ang mga patakaran, gusto mo pa bang pumunta sa ikaapat na palapag para tingnan? Humigop si Elder MA mula sa tiko, iniisip na malamang ay atres si Terence. Hindi lahat ay matagumpay na makakapag-activate ng mga martial arts technique sa ikaapat na palapag. Kahit ang mga inner disciples ay kailangang mag-isip ng 2 hanggang 3 araw bago nila matagumpay na ma-activate ang mga ito. Siyempre, kung determinado ang batang ito na sayangin ang mga puntos para ipalit sa mga pamamaraan ng cultivation, wala itong pakialam. Hindi matatalo si Elder MA. Gayunpaman, ang mga high-class arts ay hindi gaanong kapaki-pakinabang kay Terence sa puntong ito, at ang pag-aaksaya ng 300 puntos sa walang kwentang arts ay pag-aaksaya lamang ng kanyang kinabukasan. Ang pinakamahusay na paraan upang magamit ang mga mapagkukunan ay ang pagpapalas ng lakas sa pakikipaglaban. Kung gagamitin ang mga ito para sa mga pamamaraan ng cultivation na hindi agad magagamit, hindi na ito maituturing na mga mapagkukunan. Ngumiti si Elder Chin habang hawak ang tiko, walang sinasabi. Nasa kamay ni Terence ang pagpili, at hindi niya ito ipapaalala. Kahit medyo samobra si Elder MA, nalalabag pa rin ito sa mga patakaran, at walang dapat punahin. Alam naman ni Elder Chin kung gaano karaming puntos ang mayroon si Terence, kaya hindi mahalaga kung mabaigo siya. Hanggat nakikita niya ang tunay na potensyal ni Terence, sulit ang ilang daang puntos. Isa pa, hindi niya kailangang magbayad para sa mga puntos. Hindi nagatubili si Terence at kinuha ang kanyang token, syempre, aalis ako. Salamat, Elder MA, sa pagbibigay ng pagkakataong ito sa disipulong ito, at salamat, Elder Chin, sa pagsasalita para sa disipulong ito. 7,272. Sige, kung ganoon, sisingilin muna kita ng 100 points.
Kung ayaw mong magpalit, sisingilin kita ng karagdagang 50 points. Kung hindi ka pumasa pagkatapos ng palitan, kakalkulahin ulit natin. Inalis ni Elder MA ang daang puntos at nilinaw na hinihintay niya si Terence na magpakatanga. Mabuti na lang at sapat na ang puntos mo rito. Kung hindi, hindi kita papasukin. Hindi ba't magiging abala kung hindi ka makakapagbayad ng multa? Sa totoo lang, mabibigo ang plano ni Elder Ma para mabaigo si Terence dahil ang mga skills sa ika-4 na palapag ay pawang mga higher level skills, at ang pundasyon ng activation ay ang paglabas ng katawan ng sarili nitong elemental aura. Halimbawa, ang katangiang apoy ni Terence ay walang kakayahang ilabas ang kanyang enerhiyang apoy, kaya hindi niya ma-activate ang alinman sa mga kasanayan sa ika-4 na palapag. Hindi inakala ni Elder MA na ang bagong disipulong ito ay makakaabot sa pangunahing kasanayan sa body strength ng technique 2 araw matapos sumali sa sekta, at maaabot ang antas ng fire emitting. Natural lang na alam ni Elder Chi na may karapatang matutunan ni Terence ang mga kasanayan sa ika-4 na palapag. Gayunpaman, kahit na kwalipikado siya, mahirap pa ring matagumpay na paginahin ang isang martial skill sa loob ng 2 oras. Pero nagawa ito ni Terence sa loob ng 2 araw, at gustong makita ni Elder Chin kung makakagawa siya ng isa pang himala. Kaya naman hindi niya pinigilan si Elder MA na pahirapan si Terence. Minsan, ang pressure ay bubuo ng isang malakas na puwersang nagtutulak. Marahil ang halimaw na batang ito sa harap niya ay talagang makakagulat muli sa lahat. Binawi ni Terence ang kanyang token, pamuna gamit ang kanyang mga kamao, at umakyat sa hagdan. Nabuksan na rin ang pinto papunta sa ika-4 na palapag. Mas kaunti ang mga libro at record sa loob kumpara sa nasa ika-3 palapag, kaya malaking espasyo ang iniwan at hinati para magamit bilang silid para sa pagsasanay ng martial arts. Sapat na ang 1 oras para mabasa ni Terence ang ika-4 na palapag. Wala masyadong libro sa ika-4 na palapag, at mabilis niya itong natapos basahin. Bukod sa mga pamamaraan ng paglilinang, ang mga pamamaraan ng espada ang pinakakaraniwan sa mga pamamaraan ng martial arts. Tutal, 7 o 8 sa 10 martial artists sa Sword Spring Sect ang mahilig gumamit ng mga espada. Bago pumasok sa sekta, hindi naman sa walang ibang gumamit ng armas, pero nang makapasok sa Sword Spring Sect, karamihan sa kanila ay nagbago sa swordsmanship. Matapos kabisaduhin ang halos lahat ng martial arts, pinili ni Terence ang isang kasanayan sa martial arts na tinatawag na Fire Spirit Sword Technique. Sa katunayan, kung pag-uusapan ang kapangyarihan ng sword technique, ang minanang sword technique ng Berding Devil God ay mas malakas kaysa sa lahat ng martial technique sa ika-4 na palapag ng library na ito kung pagsasama-samahin. Gayunpaman, sa sekta ng Sword Spring, kahit na hindi pinaghihigpitan ang mga disipulo sa pagsasanay ng iba pang mga pamamaraan ng martial arts, kailangan nilang gamitin ang mga pamamaraan ng martial arts ng sekta ng Sword Spring para sa parehong pagtatasa at kompetisyon. Kaya naman, matagal nang naghahanap si Terence ng isang kasanayang katulad ng teknik ng espada ng Berding Diyos ng Demonyo. Sa ganitong paraan, noong nililinang niya ang bagong teknik ng espada, katumbas ito ng paglinang ng teknik ng espada ng Berding Diyos ng Demonyo. Maituturing itong isang magandang bagay na nakapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Ang teknik ng espada ng espiritu ng apoy ang pinakamalapit sa teknik ng espada ng Berding Diyos ng Demonyo na natagpuan ni Terence. Siyempre, ang pinakamalapit na ito ay kung ikukumpara lamang sa pavilion ng aklatan na ito. Kung talagang gusto ng isa na ikumpara ang dalawa, wala talagang paghahambing. Elder Chin, tingnan mo itong batang ito. Binubuklat pa rin niya ang mga libro sa ika-4 na palapag. Wala talaga siyang determinasyon. Si Elder MA, na nasa ika-2 palapag, ay umiling sa paghamak habang pinapanood ang mga kilos ni Terence. Hindi madali para sa kanya na balikan ang teknik ng espada ng espiritu ng apoy, ngunit sa bilis ng pag-uulit niya nito, sa palagay mo ba ay maiintindihan niya ang tunay na kahulugan nito? Elder MA, huwag kang mainipin at patuloy na magmasid. Tatanggapin mo ang mga punto niya kahit magtagumpay ka man o hindi. Pag-uusapan natin iyan sa huli. Tumawa si Elder Chin at tila walang pakialam, tama lang ang hirap ng Fire Spirit Sword Technique. Hindi nito kasama ang pinakasimpleng martial arts technique, pero tiyak na hindi rin ito ang pinakamahirap na martial arts technique. Marahil ay may pagkakataon talaga si Terence Sima na matagumpay itong magamit.
Tumigil ka na sa pagbibiro. Magiging kakaiba kung matagumpay itong mapapagana ng isang bagong disipulo ng outer sect. Umiling si Elder MA at hindi na tumingin sa surveillance screen. Pumikit siya at humiga ng mas mahigpit. Kung gusto mong makita ang resulta, sige. Ayokong sayangin ang oras ko sa'yo. Matutulog ako sandali at jijisingan ko siya paglabas niya. Kailangan ko pa rin kunin ang mga puntos niya. Sige, magpahinga ka at matulog ng mahimbing. Sino ba naman ang gugustuhing mawala ng puntos sa kamay mo? Tumawa si Elder Chin at patuloy na nagbigay pansin kay Terence. Gayunpaman, ngumiti lang si nanay at mabilis na nakatulog. Pumasok na si Terence sa practice room at sinusubukang magsanay ng kanyang Fire Spirit Sword technique. Dahil ang una niyang layunin ay gamitin ang Fire Spirit Sword technique bilang panlabas na bahagi ng Green Demonic Sword technique, hindi ito basta-basta sasanayin ni Terence ng paunti-unti. Gagamitin niya ang Power Exertion technique ng Green Demonic Sword technique para magamit ang Fire Spirit Sword technique. Kung noong nililinang at pinag-aaralan niya ang mga teknik sa pakikipaglaban, habang hawak ang sining ng Dragon Mastery, tila natural lang ang lahat ng bagay, at napakadali at kaaya-aya. Pero ngayong wala na siyang chi at isa na lamang siyang physical practitioner, bumagal ang pag-unlad ni Terence. Hindi na siya kasing bilis ng dati, pero isa pa rin siyang henyo kumpara sa mga normal na tao. Mabilis niya itong nasanayan at nagsimulang magsanay. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng teknik ng espada ng Berdeng Diyos ng Diablo at ng teknik ng espada ng Espiritu ng Apoy ay napakalaki. Ang paggamit ng pamamaraan ng Berdeng Diyos ng Diablo upang patakbuhin ang teknik ng espada ng Espiritu ng Apoy ay parang pag-install ng pinaka-advanced na CPU sa mabilis na 586. Ang luma ng hardware ay hindi kayang pasiglahin ang performance ng CPU na ito. Sinubukan ni Terence na magpabalik-balik sa loob ng isang oras, pero ideya pa rin ang ideya, wala siyang gaanong progreso. Siyempre, kung nagsasanay lang siya sa paggamit ng Fire Spirit Sword technique, hindi sana ito mahirap matutunan. Pero ang layunin ni Terence ay gamitin ang Fire Spirit Sword technique bilang shell, at ang esensya ng Green Demonic God Sword technique ay nasa loob pa rin. Hanggat matagumpay niyang matatapos ang disenyo, ang bagong teknik ng espada ng Espiritu ng Apoy ay maaaring hindi kasing lakas ng teknik ng espada ng Berdeng Diyos ng Demonyo, ngunit ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa orihinal na teknik ng espada ng Espiritu ng Apoy. Kumunat ang noo ni Elder Chin habang pinapanood si Terence na iwinawagayway ang kanyang espada, nag-aalangan. Sa totoo lang, kahit na ang Fire Spirit Sword technique ay nasa ika-4 na palapag at itinuturing na isang medyo advanced na sword martial technique, ito ay relatibo lamang sa ika-2 at ika-3 palapag dito. Sa Library Pavilion ng mga panloob na disipulo, isa lamang itong medyo ordinaryong bagay. Kung ito ang eksklusibong Library Pavilion ng mga pangunahing disipulo, nasa pinakailalim ito ng listahan. Dahil sa galing ni Terence, imposibleng hindi siya ang unang gumawa ng hakbang. Natutulog si Elder MA ng patagilid. Hindi niya alam na kayang ilabas ni Terence ang kanyang galit, kaya alam niyang hindi magtatagumpay si Terence. Sa kabilang banda, iba si Elder Chin, alam na alam niya kung gaano kabaliw ang elementong apoy ni Terence. Ang pagkabigo ni Terence na paginahin ang unang anyo ng Fire Spirit Sword technique, mula sa pananaw ni Elder Chin, ay dahil tila may bahagyang paglihis sa pagkakaintindi ni Terence, at may problema sa paraan ng paggamit niya ng Fire Spirit Sword technique. Dapat ba siyang lumapit dito at magbigay ng payo? Hinawakan ni Elder Chin ang kanyang baba at tumingin kay Elder MA sa tabi niya. Hindi siya makapagdesisyon. Kung tuturuan niya talaga si Terence, paglabag iyon sa mga patakaran at tiyak na hindi matutuwa si Elder MA. 7,273. Habang tinitingnan ang oras. May kalahating oras pa. Dapat ba siyang magpatuloy sa panunood? Marahil ay biglang binuksan ni Terence Sima, ang batang ito, ang kanyang butas. Hindi alam ni Terence na nag-aalala sa kanya si Elder Chin. Nasa practice room pa rin siya at sinusubukang pagsamahin ang Green Devil God Sword technique at Fire Spirit Sword technique sa sarili niyang bilis. Pagkatapos ng isa pang pagkabigo, biglang itinabi ni Terence ang kanyang espada at umupo nang nakakross ang mga paa, ipinikit ang kanyang mga mata at malalim na nag-isip. Dapat ay tama ang paraan ng pag-iisip niya kung paano gumamit ng puwersa kahit maraming pagbabago, pero hindi pa rin niya matagumpay na na-activate ang Fire Spirit Sword technique.
Ano ang problema? Katangian. Biglang naintindihan ni Terence. Ang teknik ng berdeng espadang devil ay mula sa elementong halaman, at ito ay isang espesyal na baryasayo ng elementong kahoy. Ang Fire Spirit Sword Technique ay isang fire attribute martial arts technique. Kahit na binago at pinagsama niya ang dalawa, hindi magbabago ang mga attribute. Gamit ang katangiang planta para magmaneho, kahit walang problema sa paraan ng paggamit ng puwersa, hindi magiging matagumpay na maa-activate ang teknik ng espada ng espiritu ng apoy. Para malutas ang problemang ito, kailangan muna niyang lutisin ang pagbabago sa mga katangian. Mabuti na lang at ang katangiang halaman at katangiang apoy ay may simbiotikong ugnayan. Gamit ang kahoy upang lumikha ng apoy, dapat ay mas madaling baguhin ang katangiang halaman tungo sa katangiang apoy. Kung gusto niyang gawing katangian ng halaman ang katangian ng apoy, magiging imposible iyon. Matapos itong pag-isipan, tumayo muli si Terence at ginamit ang elemento ng halaman para paganahin ang puwersa. Bago pa niya ito ma-activate, nagsimulang magliyab ang elemento ng halaman at naging elemento ng apoy. Nagsimulang manginig ang mga laman loob, buto, at kalamnan ni Terence. Isang purong apoy na chi ang dumaloy sa kanyang mga meridian at papunta sa malademonyong espada mula sa kanyang palad. Nagliwanag ang itim na malademonyong espada, at ang kulay ay hindi na purong itim, kundi maitim na pula. Isang nagliliyab na aura ang sumabog, pumuno sa buong silid. Nag-focus si Terence, ang kanyang malademonyong espada ay maayos at malinaw na gumuhit ng ilang arco. Nanlaki ang mga mata ni Elder Chin, at ang kanyang mga emosyon ay naging lubhang masalimuot. Nagtagumpay siya. Nagtagumpay talaga siya. Kung hindi niya nakitang subukan ito ni Terence ng paunti-unti mula sa simula, hindi niya masasabing hindi ito ang Fire Spirit Sword Technique na ginamit niya dati. Dahil alam niya sa simula pa lang na mali ang paraan ng paggamit ni Terence ng puwersa kaya labis na nagulat si Elder Chin. Hindi niya sinunod ang orihinal na paraan ng martial arts technique, pero matagumpay niya itong napaganya. Ang pinakamahalaga ay napagtanto ni Elder Chin na ang unang anyo ng Fire Spirit Sword Technique ni Terence ay ilang beses na mas malakas kaysa sa orihinal. Isang henyo. Nako. Bahala na ang henyong ito, sabi ko na sayo halimaw ang batang ito. Isang abnormal na halimaw. Ang Fire Spirit Sword Technique ay Fire Spirit Sword Technique pa rin, at walang nakikitang pagbabago ang mga tagalabas. Tanging si Elder Chin lamang ang nakakaalam na ang Fire Spirit Sword Technique ni Terence ay hindi na ang orihinal na Fire Spirit Sword Technique. Kung pag-uusapan ng level, walang masama kung ilalagay ito sa high-level martial arts technique sa library ng Inner Disciple. Ang tanging tanong ni Elder Chin ay paano nagtagumpay si Terence. Hindi maipaliwanag mismo ng tao kung paano ginamit ng katawan ang puwersa. Kahit gamit ang kanyang mga mata, hindi niya ito masulyapan. Napuno ng saya ang puso ni Terence, hindi maipaliwanag ang saya ng paglutas ng isang mahirap na problema. Sinamantala ni Terence ang natitirang enerhiya mula sa unang tindig upang ipagpatuloy ang pangalawang tindig. Sa kasamaang palad, ang malademonyong espadang nananakmal ay bumalik na sa itim nitong anyo, at wala nang bakas ng apoy dito. Nabigo siya. Nakabawi si Elder Chin mula sa pagkabigla at umiling ng nakangiti. Naisip niya, kahit hindi ganoon kahirap ang Fire Spirit Sword Technique, imposibleng gawin ng isang maliit na halimaw na tulad mo ang lahat ng galaw ng sabay-sabay. Nakakamangha na nga na kaya niyang gumamit ng kakaibang paraan para paganahin ang unang galaw ngayon. Pagkatapos ng ilang araw na pagsasama-sama at maingat na pag-aaral, matagumpay niyang magagawang paganahin ang pangalawang galaw. Hindi niya alam kung may balak si Terence Sima na sabihin sa kanya ang tungkol sa bagong paraan ng paggamit ng puwersa. Hinihikayat pa rin ng sekta ng Sword Spring ang pagpapabuti ng mga pamamaraan ng martial arts, dahil makakakuha siya ng maraming puntos bilang gantimpala. Sa kasamaang palad, hindi alam ni nakatatandang Chin na ang paraan ng paggamit ng puwersa ni Terence ay batay sa elemento ng halaman at sa teknik ng berdeng espada ng demonyo bilang pundasyon ng kanyang baluti sa buto. Walang sino man ang makakagaya nito. Kahit pa handa si Terence na magturo, walang makakapag-aral nito, bukod pa sa kailangan itong ilihim. Wala nang pakialam si Terence sa una niyang pagkabigo. Dunot niya ang kanyang espada at sabay na umatake, ginamit ang unang estilo ng Fire Spirit Sword Technique. Nanginig ang mga buto, at kalamnan sa buong katawan niya sa lawak na hindi mahahalata ng mata.
Bumuhos ang nag-aalab na apoy na chi sa espadang lumalamon ng demonyo, at muling lumitaw ang maitim na pulang nagbabagang espadang chi. Bago pa matapos ang unang estilo, matagumpay na na-activate ang pangalawang estilo, at bahagyang tumaas ang kapangyarihan ng nagliliyab na espadang chi. Kalmado ang mukha ni Terence na parang isang sinaunang balon habang patuloy niyang pinapagana ang ikatlong estilo. Nabigo. Ang malademonyong espadang lumalamon ay umikot sa ere at mabilis na ginamit ang una at pangalawang galaw, kasunod ang tagumpay ng ikatlong galaw, maulap na ulap. Napanganga si Elder Chin mula sa ikalawang palapag, nakanganga ang bibig habang nakatitig kay Terence sa screen. Paano nangyari iyon? Kahit na isa siyang halimaw, napakasamang ugali nito. Maraming beses na siyang nabigo sa unang galaw, pero isang beses lang siya nabigo sa pangalawa at pangatlong galaw. At nagtagumpay siya pagkatapos niyang mabaygo. May hustisya pa ba sa mundong ito? Lalong nasasabik si Terence. Parang bumalik siya sa panahon kung kailan niya unang natutunan ang Wildfire Feast. Hindi pa tapos ang ikatlong galaw ng Fire Spirit Sword Technique, kaya iwinagayway niya ulit ang espada. Ang pang-apat na hakbang, nabigo. 1, 2, 3. Naging matagumpay ang ika-4 na galaw. Ang ika-5 galaw, nabigo. 1, 2, 3, 4. Ang ika-5 galaw, tagumpay. Sa loob ng maikling 2 minuto, paulit-ulit na ginamit ni Terence ang Fire Spirit Sword Technique. Halos sabay-sabay na natapos ang unang 5 galaw, at ngayon lang niya naramdaman ang pagkakaroon ng limitasyon. Kung gusto niyang ipagpatuloy ang paggamit ng ika-6 na galaw ng Fire Spirit Sword Technique, hindi iyon kayang tiisin ng kanyang katawan. May pagpapatuloy lamang niya ang pagsasanay nito pagkatapos niyang mag-level up. Labis na nasiyahan si Terence sa resultang ito. Kung ang kapangyarihan ng unang uri ng Fire Spirit Sword Technique ay binibilang bilang 1, ang orihinal ay 0.2 lamang ang pinakamataas. Mula sa pangalawang galaw pataas, ang lakas ng bagong teknik ng espada ng espiritu ng apoy ay tataas ng 10%. Sa makatuwid, ang lakas ng pangalawang galaw ay 1.1, ang ikatlong galaw ay 1.21, at iba pa. Habang papalayo siya sa pagsulong, mas nakakatakot ang magiging kapangyarihan nito. Si Elder Chin, na nakasilip mula sa labas, ay nasa tulala pa rin. Hindi na niya maisara ang kanyang bibig. Napagtanto niyang minamaliit pa rin niya ang kahangahangang talento ni Terence Sima. Noong una, matapos makita ang unang galaw, inakala ni Elder Chin na pinagbubuti lang ni Terence Sima ang teknik ng espada ng mga espiritu ng apoy. Pagkatapos lamang may sigaw ang unang 5 galaw ng sabay-sabay ay sa kanya naunawaan. Paano nito napapabuti ang teknik ng espada? Malinaw na nakalikha siya ng isang bagong pamamaraan ng martial art. Oo, sa paningin ng mga taong hindi nakakita sa proseso ng pananaliksik ni Terence, ang pinalakas teknik ng espada ng espiritu ng apoy ay pareho pa rin ng teknik ng espada ng espiritu ng apoy, walang pagkakaiba. Sa pinakamarami, isa lamang itong pinalakas na bersyon. 7,274. Tanging si Elder Chin lamang ang nakakaalam na ang teknik ng espada ng espiritu ng apoy ay pang-ibabaw lamang. Ang panloob na paraan ng paggamit ng puwersa ang tunay na pangunahing diwa. Hindi magiging problema kung papalitan ito ng ibang mga teknik ng espada ng espiritu ng tubig, mga teknik ng espada ng espiritu ng hangin, at iba pa. Terence Sima. Ang batang ito ay lumikha ng isang bagong pamamaraan at pagkatapos ay ginamit ang pamamaraan ng espada ng espiritu ng apoy para pagtakpan ito. Matapos maunawaan ang puntong ito, parang may kulog na dumadagandong sa kanyang isipan si Elder Chin. Sa sobrang pagkalito niya ay hindi niya masabi kung panaginip ba ito o katotohanan. Ang paglikha ng isang martial technique, ganitong uri ng bagay, ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng kahit sino? Hindi ito umiral. Ang lahat ng umiiral na mga teknik sa martial arts ay nilikha ng mga sinaunang powerhouse, ang mga maalamat na venerable, at walang sinuman sa ilalim ng venerable realm ang may kakayahang lumikha ng mga teknik sa martial arts. Walang kagalang-galang sa Hongxiang Commentary, at ang mga pamamaraan ng martial arts ay nawala sa mahabang ilog ng kasaysayan. Kung mayroon mang isang tao na kayang ayusin ang mga hindi kumpletong pamamaraan ng martial arts at mapabuti ang mga umiiral na pamamaraan ng martial arts, sapat na ito para maging isang henyo na nakakagulat sa mundo.
Gumagawa ng martial technique. Hindi kailanman pinangarap ni Elder Chin ito. Gayunpaman, ang katotohanan ay nasa harap mismo ng kanyang mga mata, at wala siyang ibang magawa kundi ang paniwalaan ito. Ang Sword Spring Tech. Talagang nakapulot ng kayamanan. Hindi, walang ibang dapat makaalam nito. Bumalik sa katinoan si Elder Chin at agad na nagdesisyon. Kung sakaling kumalat ang balita tungkol sa paglikha ni Terence ng isang bagong kasanayan, hindi ito magiging maganda para sa bata. Kahit pa sila ay mga henyo o halimaw, karamihan sa kanila ay mamamatay bago pa man sila lumaki. Si Elder Chin ay isang tapat na elder, at alang-alang sa kaligtasan ni Terence, nagpasya siyang kalimutan ang lahat ng kanyang nakita. Kahit ang sekta ay hindi umimik. Itinabi na ni Terence ang kanyang espada at handa nang umalis. Palihim na sinulyapan ni Elder Chin si Elder MA at nakahinga ng maluwag nang makitang natutulog pa rin ito. Magaling, magaling. Siya lang ang nakakaalam nito, kaya kinailangan niya itong ilihim sa sarili niya. Nang bumaba si Terence, unang lumapit sa kanya si Elder Chin at bumulong sa tainga nito, sabihin mo lang na matagumpay mong na-activate ang unang galaw. Huwag ka nang magsalita pa. Kumurap si Terence, sa wakas ay napagtanto niyang pinapanood siya ni nakatatandang Chin. Tinignan ni Elder Chin si Terence, ipinapahiwatig na hindi alam ito ni Elder MA. Pagkatapos ay tumawa siya, hindi masama, bata. Matagumpay mong na-activate ang unang galaw ng Fire Spirit Sword Technique bago ang takdang oras. Tama ako sa iyo. Naramdaman na ito ni Elder MA nang bumaba si Terence sa hagdan, at napaupo siya nang tuwid nang marinig ang mga salita ni Elder Chin, puno ng pagkagulat ang mukha. Ano? Anong sabi mo, Elder Chin? Matagumpay na na-activate ng batang ito ang unang galaw ng Fire Spirit Sword Technique. Peke ba ito? Natulala ba siya mula sa kanyang pagtulog? Nanaginip ka pa rin ba? Hindi lubos matanggap ni Elder MA, sa naaalala niya, itong bagong Terence ay hindi man lang kayang pakawalan ang kanyang apoy, paano niya natuto ang espada ng espiritu ng apoy. Imposible ito. Elder MA, natutuwa ako na hindi kita binaygo at matagumpay kung na-activate ang unang galaw ng Fire Spirit Sword Technique. Tumango si Terence kay Elder Chin ng mahina bago naglakad papunta kay Elder MA na may kasamang pagsaludo gamit ang kamao. Ngayon, nandito ang disipulong ito para magbayad ng puntos sa pagpili ng isang martial technique. Talaga bang nagtagumpay ka? Tumingin si Elder MA kay Terence, iniisip pa rin kung kakagising lang ba nito. Bakit ba kasi kailangan pa niyang matulog? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Anong nangyari? Tagumpay nga ito. Kailangan pa bang verifikahin ito ni Elder MA? Nagkibit-balikat lang si Terence habang inaabot ang kanyang token. Kung hindi mo ito kailangan, pakilipat na lang ang iyong mga puntos, Elder MA. Elder MA, ang batang ito ay tunay ngang nagtagumpay. Hindi ba't nasabi ko na sa iyo noon? Nanatili siya sa high-grade cultivation room ng 24 na oras at pumunta sa akin noong unang araw na pumasok siya sa sekta. Ngayon, pumunta siya sa iyo hindi nagtagal pagkatapos niyang lumabas. Hindi sigurado si Elder Chin, ayaw niyang ipakita ni Terence ang kanyang Fire Spirit Sword Technique sa harap ni Elder MA. Mas mabuting hintayin munang maging mahusay ang bata bago ipakita sa iba, kaya bago pa man humingi ng verification si Elder MA, lumabas na si Elder Chin para patunayan ito kay Terence. Bihira makakita ng ganito kasipag na bata, at ang pinakamahalaga ay kahanga-hanga rin ang kanyang talento. Natapos niya ang entry level ng body tempering sa loob ng 2 araw at umabot sa yugto ng fire releasing. Ito pa lang ang unang uri ng Fire Spirit Sword Technique, ano ang kakaiba rito? Anong sabi mo? Nakamit mo na ang panlabas na pagpapakawalan ng apoy na chi sa loob ng 2 araw. Nagpalipat-lipat ng tingin sina Elder MA kina Chin at Terence, hindi namamalayang iniisip na nagtutulungan ang dalawa para lokohin siya. Gayunpaman, hindi naman masama ang ugali ni matandang Chin. Hindi naman dapat ganoon kasama, di ba? Kumunat ang noo ni Terence. Hindi siya pinaniwalaan ni Elder MA. Tutal, ang makakita ay paniniwala. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at sumuntok sa hangin. Lumiwanag sandali ang apoy sa hangin bago ito naglaho, nakamit na ni Terence ang kanyang layunin. Pagpapakawalan ng fire chi.
Wala nang pag-aalinlangan si Elder MA, kung kayang pakawalan ni Terence ang kanyang apoy, normal lang para sa kanya na magtagumpay sa unang galaw. Hindi ko inaasahan na magiging henyo pala ang batang ito. Mali ang kalkulasyon ng Panginoong ito. Hindi ko inaasahan na na-master mo na pala ang pagpapakawalan ng Fire Chi. Kung ganoon, normal lang na gamitin ang unang galaw ng Fire Spirit Sword Technique sa loob ng 2 oras. Hindi mo na kailangang subukan ulit. Kumaway si Elder MA at kinuha ang token ni Terence, at nawala ng 100 puntos. Siyempre, hindi ako naniniwala sa iyo. Naniniwala ako kay Elder Chin. Huwag kang masyadong mayabang. Sa hinaharap, kailangan mong mag-ingat laban sa kayabangan at padalos-dalos at maglinang ng mabuti. Maraming salamat sa payo ni Kuya Ma, maaalala ito ng disipulong ito. Binawi ni Terence ang token at bumati gamit ang kanyang mga kamao, salamat, Elder Chin. Noong una ay hindi maganda ang impresyon ni Terence kay nakatatandang MA, lagi siyang kinukutya ng matandang lalaki, ngunit ang mga huling babala ay taos puso. Sige, pwede ka nang umalis. Balik ka ulit sa susunod kung may kailangan ka. Ikinumpas ni Elder MA ang kanyang kamay, pinaalis si Terence. Alam kong marami ka pang puntos, sapat na para ipalit sa ilan pang mga pamamaraan ng paglilinang at mga teknik sa pakikipaglaban. Pero tandaan, huwag kang kumagat ng higit sa kaya mong nguyain. Ang tamang paraan ay linangin ng husto ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga teknik sa pakikipaglaban na nasa iyong mga kamay. Oo, naiintindihan ng disipulong ito. Palam, mga matatanda. Tumanggaw si Terence nang may ngiti at umalis. Sa pavilion ng aklatang ito, walang gaanong mga pamamaraan ng paglilinang at mga kasanayan sa pakikipaglaban na maaaring magpahusay sa kanyang lakas. Para naman sa iba pang mga libro na nangangailangan ng oras upang maisaulo, mas mabuting maghintay hanggang sa magkaroon siya ng oras. Nagpaalam si Elder Chin habang pababa ng hagdan si Terence. Tinawag niya si Terence nang palabas na ito ng library. Terence Sima, may oras ka ba para pumunta sa bahay ko? Tila may tinatanong si Elder Chin kay Terence, ngunit ang tono niya ay hindi nagbibigay kay Terence ng pagpipilian. Gusto sanang makipag-usap sa iyo ang matandang ito. Dahil inimbitahan ako ni Elder Chin, syempre may oras ako. Medyo nagulat si Terence, pero maganda ang impresyon niya sa matanda. Kung may mga tagubilin si Elder Chin, ganoon din ang sasabihin dito. 7,275. Dahil may oras ka, hindi mahalaga kung sumama ka sa matandang ito, hindi ba? Tumawa si Elder Chin at tinapik ang balikat ni Terence, senyales na sumunod ito. Hindi na nakapagsalita pa si Terence at sinundan si Elder Chin papunta sa tuktok kung saan naroon ang training room. Pagdating niya, hindi siya pumunta sa silid sa pasukan ng silid ng paglilinang. Sa halip, umakyat siya sa bundok ng diretso mula sa gilid ng daanan ng bundok. Maya-maya, nakarating siya sa tuktok. May pader na nakapalibot sa bahay na sumasakop sa isang malaking lugar sa loob. Ito ang tahanan ng matandang amo, kadalasan ay walang gaanong taong pumupunta rito bilang panauhin, kung may oras ka sa hinaharap, mabuti pang bumisita ka rito ng madalas. Pinapasok ni Elder Chin si Terence at ngumiti, hindi ito basta-basta paggalang, kundi isang taos pusong paanyaya. Salamat, nakatatanda Chin. Bibisitahin kita kapag may oras ako. Mabilis na nagpasalamat si Terence sa kanya, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kagalang si Elder Chin sa kanya. Tungkol naman sa madalas na pagbisita, itinuring ito ni Terence bilang isang paggalang. Kahit na may oras pa siyang pumunta, maaaring wala ng oras si Elder Chin para makita siya, kaya mas makabubuting mag-cultivate pa siya. Kung gayon, ayos na. Nagliwanag sa tuwa ang mukha ni Elder Chin habang inaakay niya si Terence sa isang bakanteng silid, sa totoo lang, inimbitahan kita ngayon para personal na subukan ang iyong talento sa fire attribute. Base sa potensyal na ipinakita mo, hindi naman malaking bagay na sabihing ikaw ang pinakamahuhusay na fire attribute expert simula nang maitatag ang ating Sword Spring Sect. Masyadong simple ang pagsusulit sa pasukan, mas tumpak ang pagsusulit ko. Elder Chin, masyado kang mabait. Hindi naman ako ganoon kagaling. Hindi inaasahan ni Terence na kakalad ka rin siya rito para sa isang pagsusulit, pero hindi naman ito kakaiba. Tutal, nakita na ni Kuya Chin ang performance niya sa library, at normal lang sa kanya na gusto niya itong subukan. Hindi niya lang alam kung may iba pang pagdududa si Elder Chin.
Kung hindi, kahit gaano pa kagaling si Terence, tila wala itong kinalaman sa elder na nagbabantay sa training room, tama ba? Dahil sa kaisipang iyon, napagdesisyonan ni Terence na hindi niya maaaring palabasan ang pusa sa loob ng supot, maliban sa elemento ng apoy, hindi niya maaaring ipakita ang iba pa niyang mga elemento. Tungkol naman sa paglinang ng mga teknik sa pagpapatibay ng katawan ng iba pang mga katangian sa hinaharap. Kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Terence Sima, hindi mo kailangang maging ganoon kakumbaba. Kung sigurado akong mayroon kang natatanging talento, hindi ko kayang panoorin ka lang na mailibing. Kahit na hindi ka pa makapasok sa inner sect sa ngayon, tiyak na bibigyan kita ng kaunting ginhawa sa paglilinang. Pagkatapos ng bagay na ito, imumungkahi ko rin sa sekta na dapat baguhin ang mga patakaran ng entrance exam. Seryosong sabi ni Elder Chin. Hindi ko nahahayaang mangyari muli ang ganitong kaiyahiyang bagay. Napangiti ng mapait si Terence sa sarili. Gusto niyang manatiling tahimik pero ayaw niyang magpakita agad. Hindi niya inaasahan na makukuha niya ang atensyon ni nakatatandang Chin sa loob lamang ng 2 araw. Kung talagang inalerto nila ang mga nakatataas sa Sword Spring Sect, mahirap talagang sabihin kung ano ang magiging kahihinatnan, kung ito ba ay magiging isang biyaya o isang sumpa. Halika rito. Hindi alam ni Elder Chin ang iniisip ni Terence at tinawag niya ito sa silid. May isang 3 metrong taas na hexagonal na kristal. Ilagay mo ang kamay mo sa kristal at subukang ilabas ang iyong apoy. Kung mayroon ka pang ibang nakatagong katangian, matutukoy ka ng apoy na Chin na iyong inilalabas. Ito ang tunay na layunin ni Elder Chin. Hindi pa rin siya sumuko, gusto niyang makita kung may nakatagong elementong kahoy si Terence bukod sa apoy. Sa kasamaang palad, mali ang narinig ni Terence, inakala niyang pinaghihinalaan ang elemento ng halaman na ginamit niya para malikha ang skill, kaya hindi niya ito ipinahalatang ibunyag. Kung hindi mahalaga kung ibunyag niya ang dati niyang nakatagong katangiang kahoy para lang sa nakatatandang Chin. Pero ngayon, syempre, wala nang iba maliban sa kasariang apoy. Humakbang si Terence paarap at inilagay ang kanyang palad sa kristal, sinimulang igalaw ang kanyang mga kalamnan at buto, at pinakawalan ang kanyang apoy. Sa iyang kisap mata, ang hexagonal crystal ay nababalutan ng pulang-pula, at ang buong bakanting silid ay tila nagliyab, na puno ng isang mahinang crimson fire attribute aura. Kahit si Terence mismo ay nagulat sa pangyayari, kaunti lang ang nailabas niyang apoy, kailangan pa ba niyang gawin itong nakakagulat? Bahagyang bamuka ang bibig ni Elder Chin, medyo nadismaya at medyo nagulat. Mabilis niyang sinulyapan ang datos sa ilalim ng kristal at ikinumpas ang kamay kay Terence, tapos na. Hindi tiningnan ni Terence ang datos sa kristal. Pagbabalat kayo niya lang naman iyon, kaya wala itong saysay. Huminto siya at umatras matapos marinig ang mga sinabi ni Elder Chin, at nawala ang kakaibang eksena sa silid. Tulad ng inaasahan ko, Terence Sima, isa kang ang pambihirang henyo sa mga katangiang apoy na minsan lang lumilitaw sa loob ng 100 taon. Pinuri ni Elder Chin si Terence, ngunit hindi niya maitago ang pagkadismaya sa kanyang mukha, sayang naman. Isa ka lang talagang martial artist na may iisang katangian. Kung mayroon kang auxiliary attribute, perpekto sana ito. Siyempre, ang pantulong na katangian ay dapat na katangiang kahoy. Elder Chin, hindi ba't isa lang ang magandang katangian? Malilimitahan ang mga magiging tagumpay mo sa hinaharap. Dahil ba mas malaki ang tsansa kung matalo kung makikipaglaban ako sa isang multi-elemental practitioner? Nagkunwaring nalilito si Terence. Hindi lang yan. Mas malakas nga ang mga multi-attributed cultivator sa mga cultivator na kapareho mo ng antas, pero talento lang yan. Pero iba ka, kahit iisa lang ang attribute mo, napakagaling ng kakayahan mo, hindi naman bababa sa isang multi-attribute martial artist. Umiling si Elder Chin at naisip sa sarili, hindi napakahusay ng kakayahan mo. Talagang napakahirap nito. Ang potensyal na halaga ay napakataas, kaya hindi nakakapagtaka na mayroon siyang kakaibang pagganap. Sa hinaharap, kung ikaw ay dalubhasa sa Fire Attribute Body Tempering, natatakot ako na kahit ang mga multi-attribute martial artist na kapantay mo ay hindi mo magiging kalaban.
Natatakot akong baka maging masyadong mayabang ka kung sobra kitang pupurihin, kaya mas mabuting magtabi ka na lang. Sandali na tumigil si Elder Chin at binago ang usapan. Sa totoo lang, wala namang problema para sa iyo na maging isang disipulo ng inner sect, pero sayang naman at hindi magiging ganoon kadali ang maging isang disipulo ng inner sect pagkatapos ng bagong alokasyon, kaya kailangan mo pang maghintay ng ilang araw. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan kitang makahanap ng paraan. Salamat, Elder Chin. Sa totoo lang, hindi ako nagmamadaling maging isang inner sect disciple. Naglilinang lang ako kahit saan ako magpunta. Hindi mahalaga kung ako ay isang inner sect disciple o isang outer sect disciple. Wala talagang pakialam si Terence, kung gusto niyang pumasok sa inner sect, pwede naman siyang magpakita ng isa pang katangian sa simula, bakit pa siya maghihintay? Kalimutan mo na yan. Mabuti naman at mapayapa ang isip mo. Pwede ka nang bumalik ngayon. Kung gusto mong pumasok sa cultivation room sa hinaharap, pumunta ka sa akin anong oras. Bamantong hininga si Elder Chin, puno pa rin ng awa ang mukha. Hindi niya alam kung dahil ba sa iisang katangian lang ang taglay ni Terence o dahil limitado lang sa panlabas na sekta ang talento ni Terence. Tandaan mo, kung pupunta ka sa cultivation room, dapat mo akong hanapin. Sa loob ng aking saklaw ng autoridad, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang cultivation room. Maraming salamat, nakatatandang Chin. Ang disipulong ito ang unang aalis sa akin. Nagpasalamat si Terence kay Elder Chin gamit ang isang kamao at tumalikod para lumabas ng silid. 7,276. Tunay na nagpapasalamat si Terence sa kabaitan ni nakatatandang Chin, kahit papaano ay magkakaroon siya ng mas magandang kapaligiran para sa pagpapaganda ng katawan sa hinaharap. Malaking tulong ito sa kanyang lakas. Pinanood ni Elder Chin si Terence na umalis bago lumingon pabalik para tingnan ang kristal na haligi. Hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga, sayang naman. Napakatalentado at napakagandang jade, pero mayroon lamang siyang fire attribute physique. Kung nandito lang sana si Dugan, pwede natin siyang gawa ng wood attribute. Kahit void wood attribute lang ito, sapat na ito para gamitin sa pinakamataas na fire attribute. Sayang at umalis na si Dugan at nawala ng walang bakas. Kalooban talaga ng langit ang pagkutsa sa mga tao. Hindi narinig ni Terence ang bulalas ni Elder Chin at nilisan niya ang peak kung saan naroon ang training room. Bumalik siya kay peak na may mahabang balbas, dahil gutom na siya. Oras na ng pagkain, kaya napagpasyahan niyang pumunta sa kantin para sa isang bagay. Pagpasok pa lang ni Terence sa kantina, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa isang sulok, at tuwang-tuwa silang sumisigaw. Kainin mo na! Kainin mo na! Kumunat ang noo ni Terence. Wala siyang pakialam sa nangyayari rito, pero naaapektuhan ng ingay ang gana niya sa pagkain. Sinuri niya ito gamit ang kanyang espiritual na pandama, at dumilim ang kanyang mukha, namumuo ang galit sa kanyang puso. Ayaw niyang masangkot sa alitan dito, pero ngayon imposibleng hindi siya masangkot. Dahil ang taong nasa gitna ng karamihan ay walang iba kundi ang mataba at batang si Yiming. Sa oras na ito, si Yiming ay nakaluhod sa lupa, ang kanyang buhok ay hinaila at idiniin sa lupa. May kaunting pagkain sa kanyang bibig, at ang taong nakahawak sa kanya ay pinipilit siyang kainin ang pagkaing nasa lupa. Matabang Zhang, pakinggan mo ang hiyawan ng mga kapwa mo disipulo. Gusto ng lahat na kainin mo ang pagkain. Gusto mo bang bigwan ang lahat? Isang payat na binata na may tatsulok na mga mata ang nakatitig kay Yiming. Tiningnan niya si Yiming na parang pasang naglalaro sa daga. Ah, alam ko na. Iniisip mo na walang lasa ang mga ito, di ba? Huwag kang mag-alala, maglalagay ako ng kaunting pampalasa para sa iyo. Garantisado kong magugustuhan mo ito. Pagkatapos niyang magsalita, tumikim siya at dumura ng makapal na plema sa pagkain. Nandidiri ang mga tao sa paligid niya, ngunit pinulot niya ang isang katsarang kahoy na nahulog sa lupa at hinalo ang pagkain na parang walang nangyari. Kita mo, si Kuya na mismo ang nagluluto para sa iyo. Kapag hindi mo ito natapos, hindi ba't hindi mo naman binibigyan ng mukha si Kuya? Nawawala na ako ng bait, kaya magsasawa ako. Kaya mo ba akong makitang masama ang loob? Hinawakan ng payat na binata ang buhok ni Yiming at inilapit ang ulo nito. Magpakabait ka, bilasan mo at tapusin mo ang pagkain. Pagkatapos mong kumain, bibigyan ka ng sopas ng nakatatandang kapatid.
Senior Brother Wang, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Sa hinaharap, gagawin ko ang anumang sabihin mo, ha? Sinikap ni Yiming na labanan ang bigat sa kanyang ulo. Mas gugustuhin pa niyang magmakaawa kaysa lumapit sa pagkain sa lupa. Kapag dumating na ang mga kagamitan mula sa aking pamilya, agad ko itong ipapadala kay Kuya Wang, ha? Hehe, matabang Zhang, pinapalabas mo na parang bina-blackmail kita. Mami-misinterpret ka ng mga tao kung sasabihin mo sa kanila. Sa katunayan, nililaber lang kita ng pagkain. Kailangan mo bang maging ganito? Itinaas ni Dugan ang kanyang palso at idiniin ito, at ang noo ni Yiming ay malakas na tumama sa lupa. Sinusubukan mo bang sirain ang reputasyon ng iyong nakatatandang kapatid? Sa tingin mo ba ay magandang ideya ito? Masakit ang noo ni Yiming. Mabuti na lang at isa siyang martial artist na nagsanay ng katawan, kaya hindi siya madaling masaktan. Medyo namumula at namamagalang ito. Yung apelyidong Wang. Huwag kang masyadong lumayo, kahit ang lalaking gawa sa putik ay may kaunting dumi rin. Kapag pinilit mo ako, lalabanan kita hanggang kamatayan. Namumula ang mga mata ni Yiming. Palagi siyang nagmamakaawa kapag binubuli siya, ngunit kapag napipilitin siyang sumabog ng husto, lagi siyang may tendensyang sumabog. Yeah. Treat kita ng pagkain, pero gusto mo pa ring makipag-away sa nakatatandang kapatid mo. Lumakas na ang kakayahan mo. Sige, subukan mong isugal ang buhay mo. Ngumisi ang nakatatandang kapatid na si Wang at hinaila pataas ang ulo ni Yiming gamit ang buhok nito. Akmang sasampalin na sana siya ng isa pa niyang kamay, pero nahawakan ng isa pa niyang kamay ang palso niya. Tama na. Ito na ang kantina, dapat may limitasyon ang pambubuli. Malamig na boses ni Terence ang narinig mula sa itaas ng ulo ni Dugan. Pilit niyang itinapon ang palso nito at inihagis ang braso ni Dugan. Naramdaman lamang ng nakatatandang kapatid na si Wang ang isang malakas na puwersa na tumama sa kanya, at ang kanyang medyo nakayukong katawan ay hindi sinasadyang bumagsak kasama ng kanyang braso. Napaatras siya ng ilang hakbang at sa wakas ay tumayo ng matatag. Agad siyang nagalit ng bahagya dahil sa kahihiyan. Sino ba ang bulag na to, ang lakas ng loob na makialam sa negosyo ko? Itinaas niya ang kanyang mga mata at nakitang si Terence pala ang nakasuot ng puting damit. Kumunat ang noo niya. Sok, iniisip ko kung sino yan, kaya pala ang bagong disipulo, si Terence Sima. Bakit? Paano mo nagawang makialam sa usapan namin? Hindi masyadong inisip ng mga dating outer disciple si Terence dahil ang kapangyarihan ng kanilang ikatlong senior na si Terence ay limitado lamang sa mga bagong disciples, at wala siyang pakialam sa kanila. Ayos ka lang ba? Hindi man lang siya pinansin ni Terence. Hinailan niya patayo si Yiming at tinapik ang alikabok sa katawan nito. Anong nangyayari? Nakatatanda kong kapatid na si Sima. Malapit nang tumulo ang mga luha ni Yiming, parang tagapagligtas niya si Terence, at kaya niya pa nga itong tawaging senior ng walang kahirap-hirap, gusto lang nila akong apihin. Simula ng araw na iyon, lalo silang lumala. Agad na naintindihan ni Terence, halatang ang tinutukoy niya ay ang huling beses na naghapunan sila ng magkasama. Tila dahil dito, si Yiming ay lalong naging tinak sa mga mata ng mga nakatatandang disipulo. Hahanap sila ng pagkakataon para apihin siya, at kung hindi sila makahanap ng pagkakataon, gagawa sila ng pagkakataon para apihin siya. Nangangahulugan ito na ang malas ni Yiming ay may kinalaman kay Terence, at nararapat lamang na tumulong siya. Terence Sima, sino ka ba sa akala mo? Nangangahas ka bang baliwalain ang mga sinabi ng nakatatandang kapatid? Nakita ni Wang Dugan na wala man lang pakialam si Terence sa kanya, at mas lalo siyang napahiya. Inabot niya ang balikat ni Terence. Ngayon, hayaan mong turuan ka ng nakatatandang kapatid mo kung paano rumspito. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, hinawakan ni Terence ang palso niya at pinilipit ito sa kabilang direksyon. Napasigaw si Dugan habang nakayuko ang katawan patalikod. Sino ka ba talaga? Hindi mo ba alam na ako ang pangatlong senior brother na namamahala? May respeto ka pa rin ba sa mga senior mo? Tiningnan siya ni Terence nang walang pakialam at sinipa ito sa tuhod, dahilan para mapaluhod ito. Kahit hindi mo alam na ako ang ikatlong nakatatandang kapatid ng Katie Wala, hindi mo ba mapapansin ang mukha ko? Bulag ka ba o bulag sa kulay?
Kailan pa nang ahas ang mga disipulong nakaitim na damit na atakehin ang mga disipulong nakaputi ang damit? Natigilan ang mga nakapalibot na tao, matibay at walang kapintasan ang pangangatwiran ni Terence. Ang hierarkiya ng sekta ng Sword Spring ay lubhang mahigpit. Ang kulay ng mga damit ay kumakatawan sa ganap na pagkakaiba sa katayuan. Bagamat ibang-iba ang puting damit ni Terence sa mga puting damit ng mga panloob na disipulo, ang isang puting damit ay isa pa ring puting damit. Kung ang isang normal na disipulong nakasuot ng itim na damit ay maglalakas loob na abutin ang isang disipulong nakasuot ng puting damit, ang pagkabali ng kanyang kamay ay maituturing na isang magaan na parusa. 7,277. Mukhang kumpiyansa ka naman sa pagkain mo. Kung ganoon, kainin mo na lahat to. Hindi plano ni Terence na baliin ang kamay niya, ni hindi rin niya ito papatayin, pero alam niyang kailangan siyang parusahan, dahil mahilig kang manakit ng ulo ng tao, may mawawala sa akin, kaya papayag na lang ako. Bago pa siya matapos, pinilipit ni Terence ang braso ni Dugan sa likod niya at hinawakan ang buhok nito gamit ang kabilang kamay niya, itinulak ang ulo nito sa lupa. Ang eksenang ito ay eksaktong katulad ng dati, maliban sa ganap na nagbago ang karakter ni Senior Wang. Terence Sima. Huwag kang sumobra. Ako ang namamahala sa mga tauhan ng pangalawang nakatatandang kapatid kung gagawin mo ito. Wuwo. Bago pa siya matapos magsalita, idiniin na ni Terence ang ulo niya sa pagkaing nasa lupa. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Terence sa kanya, kailangan niya munang tapusin ang pagkain. Natakpin ng pagkain ang bibig at ilong ng nakatatandang kapatid na si Wang, kaya't likas na maibukan niya ang kanyang bibig at malunok ang pagkain. Kung hindi, mamamatay siya sa hinga sa pagkain. Gayunpaman, nang maisip niya ang mga bagay na isinukan niya roon, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at pagkasuka. Gusto niyang samuka, pero napilitan siyang lunukan. Gusto na niyang mamatay, syempre, mas mabuting patayin na niya si Terence bago ito mamatay. Malamig na diniinan ni Terence si Dugan habang tumitingin-tingin sa mga tao. Walang nangahas na magsalita, pati na ang mga kaibigan ni Dugan. Pinilit ni Dugan si Yiming na kainin ang pagkaing nasa lupa, ito ay tumutukoy sa dating pamamaraan ni Terence. Syempre, alam nila ang magiging kahihinatnan kung ipagtatanggol nila siya. Kakain si Chen kasama si Dugan. Putang ina. Noong una, ayos lang naman kainin ang pagkaing nahulog sa lupa, pero mas mabuting hayaan na lang si Kuya Wang na kumain ng mag-isa dahil ilang beses na itong natapakan at espesyal na tinimplahan ni Kuya Wang. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sa kapwa ko dawis. Syempre, kung wala silang gagawin, hindi iyon magiging tama. Kaya, sinamantala ng mga kaibigan ni Dugan ang pagkakataon ng hindi na naglakas loob ang mga manunood na magpatuloy sa panunood at unti-unting naghiwa-hiwalay. Mabilis silang lumabas ng cafeteria at humingi ng tulong. Pagbalik niya, magkakaroon siya ng dahilan para makipag-usap ng maayos kay Senior Brother Wang. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan, pero kung gusto mong harapin si Terence Sima, pwede mo lang hilingin sa manager na nakaputi ang damit, ang pangalawang Senior Brother, na makialam. Ito ay para iligtas ka. Maya-maya, sumugod papasok ang pangalawang nakatatandang kapatid na steward kasama ang ilang tao sa agresibong paraan. Hindi nang ahas na lumapit ang mga nakamasid, ngunit hindi rin sila basta-basta aalis. Nagkalat silang lahat sa malayo at pinanood ang pag-unlad ng sitwasyon. Terence Sima, anong ibig mong sabihin? Nang ahas ka pang hawakan ang mga tao ko. Hindi agad kumilos ang pangaladugan, ngunit tumingin kay Terence nang may malamig na mukha, bitawan mo muna ang tao. Kaya pala pangalawang Senior Brother. Walang pakialam ang taong ito sa seniority at casual na inatake ako, ang pangatlong Senior Brother na namamahala. Para mapanatili ang dignidad naming mga Senior Brother na namamahala, parurusahan ko siya ng kaunti at hahayaan ko siyang kainin ang pagkaing niluto ko. Hindi naman ito sobra, di ba? Ngumiti si Terence habang hinihila pataas ang lalaki, halos ubos na ang pagkain sa sahig, kaya't walang pag-aalinlangan niya itong itinulak palabas. Personal na pumunta ang pangalawang nakatatandang kapatid para hanapin siya. Syempre, papagalitin ka niya. Ibalik mo siya at disiplinahin. Terence Sima. Ang pangalawang mukha ni Dugan ay kasing dilim ng tubig, ang kanyang mga mata ay parang gutom na lobo na nakatitig kay Terence.
Sa tingin mo ba ay hahayaan na lang natin ang bagay na ito? Siyempre hindi natin pwedeng hayaan na lang ng ganito. Sumeryoso si Terence at umiling. Pinaparusahan ko lang siya dahil sa kawalang galang niya sa akin ngayon lang. Hindi pa ako nakakapag-ayos ng sitwasyon. Sinalakay niya ang kapatid ko dati. Pangalawang nakatatandang kapatid, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Hindi ba dapat siya ang lumapit at humingi ng tawad? Napatalon si Iming, hindi inaasahan na sasabihin iyon ni Terence. Naantig siya, pero hindi niya tinanggap ang paghingi ng tawad mula kay Dugan. Lalo na sa harap ng pangalawang nakatatandang kapatid ng Katie wala, hindi ba't naghahanap lang ito ng kamatayan? Pero ipinagtatanggol siya ni Terence, at kahit gaano pa siya kakabahan, hindi niya hahayaang pabagsakin si Terence. Pinigilan niya ang kanyang pagkataranta at tumayo sa tabi ni Terence nang walang imak. Hahaha, magaling. Terence Sima, ang lakas ng loob mo. Tumawa ang pangaladugan dahil sa galit habang nanlilisik ang mga mata kay Terence, hindi ka ba natatakot na mapapahamak ka sa gulo na hindi mo kayang idulot? Ha! May sikreto ako. May palayaw nga pala ako, gulo. Kaya nga ayaw akong galitin ng karamihan, dahil ang galitin ako ay katumbas na ng galitin. Pangalawang nakatatandang kapatid, sa tingin mo ba natatakot ako? Ngumiti si Terence at nagkibit balikat, sige, simulan na natin ang usapan. Balik na tayo sa pangunahing usapan. Papuntahin natin si Senior Brother Wang para humingi ng tawad. Ang kawawang nakatatandang kapatid na si Wang ay kasalukuyang naduduwal at nagsusuka sa gilid. Isang hindi kanais-nais na maasim na amoy ang bumalot sa hangin, at ang mga tao sa cafeteria ay nakaturo at nagbubulungan, marami sa kanila ay direktang tinatakpan ang kanilang mga bibig at ilong. Namumula ang mukha ng pangalawang nakatatandang kapatid ng Katie wala. Sa kaibuturan niya, nagrereklamo rin siya na masyadong nakakadismaya ang kanyang nasasakupan. Sa ganitong sitwasyon, walang saysay na labanan si Terence, papahinain lang nito ang kanilang momentum, at walang paraan para sumuko sila. Terence Sima, may mapatakaran ang sekta. Sana ay mapalad ka, pero hindi lang basta-basta matatapos ang usapin ngayon. Hindi magtatagal ay mapipili na ang nakatatandang kapatid ng pamamahala ng outer sect. Magkita tayo sa arena pagkatapos. Ilang beses nang umisi ang pangalawang nakatatandang kapatid na steward. Alam niyang nawala na siya ng bait ngayon, kaya ilang magagalang na salita lang muna ang masasabi niya at sa kanya nabawi ang bait niya mamaya, kung ayaw mong mamatay, sumuko ka na. Hanggat maglakas loob kang umakyat sa entablado, papatayin kita, batang bastos. Ha! Ang galing talaga magbiro ng pangalawang nakatatandang kapatid. Nakakalungkot na hindi pa rin sigurado kung sino ang mamamatay sa huli. Karaniwan, ang mga taong nagsasabing papatayin nila ako ay namamatay lahat. Sana hindi ikaw ang susunod, pangalawang senior. Ngumiti si Terence. Malamig na sumanghal ang pangalawang nakatatandang kapatid na steward. Ayaw na niyang makipagtalo pa at tumalikod na para umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Labis na nadismaya ang mga manunood. Gusto na nilang manood ng isang matinding labanan, ngunit paano ito natapos? Nakabili na kami ng mga buto ng melon, at ito lang ang ipinapakita mo sa amin. Nakatatanda kong kapatid na si Sima, salamat sa pagdepensa mo sa akin ngayon. Pero nakapagdulot din ako ng gulo sa iyo. Pagkaalis ng pangalawang nakatatandang kapatid ng Katie wala, nag-aalalang sinabi ni Ying, napakalakas ng pangalawang nakatatandang kapatid ng Katie wala. Nakatatandang kapatid na Sima, nasaktan mo siya dahil sa akin. Natatakot ako. Hindi nila inakala na makakatapat ni Terence ang pangalawang kapatid ng manager. Nagkibit balikat si Terence at ngumiti, huwag kang mag-alala. Ang lakas ng pangalawang nakatatandang kapatid na ito ay namumukod tangi. Ang pangatlong nakatatandang kapatid ko, na siyang namamahala, ay hindi dapat paglaruan. Tumigil siya at tinapik ang balikat ni Ying. Huwag kang mag-alala, hindi talaga ako takot sa kanya. Mas mabuting sabihin mo sa akin ang tungkol sa kompetisyon sa pakikipagbuno ng Senior Brother Administrator. Nakatatanda kong kapatid na si Sima, hindi mo ba alam? Kumurap si Ying at napagtanto na maaaring hindi talaga alam ni Terence. 7,278.
Dahil sa mahusay na pagganap ni Terence, hindi namamalayang itinuring siya ni Yiming na isang senior. Akala niya ay malalaman ni Terence ang tungkol sa napakaliit na bagay na iyon, at ang pag-uusap nila ng pangalawang senior ng manager ay nagbigay sa kanya ng parehong impresyon. Pero ngayong naisip niya na, 3 araw pa lang pala ang nakalipas nang sumali si Terence sa sekta, ano ba ang kakaiba sa hindi niya alam ang tungkol sa torneo? Normal lang naman iyon. Ganito kasi. Ang pamamahala sa pagpili ng nakatatandang kapatid ay ang pagpili ng panganay at pangalawang nakatatandang kapatid. Ngayon, ay dadagdag na ang posisyon ng ikatlong nakatatandang kapatid, tama ba? Nag-isip sandali si Yiming at inayos ang kanyang mga sasabihin. Manam. Ganito na lang natin sabihin. Senior Brother Sima, ang kasalukuyan mong katayuan ay nakuha sa pamamagitan ng isang appointment. Gayunpaman, sa katotohanan, ang mga Senior Brother Steward ay kailangang dumaan sa isang selection round para mapili. Dapat ay maraming tao ang haamon kay Senior Brother Sima ngayong taon. Dapat pumili ng malalambot na persimmon para kurutin, at sa paningin ni Yiming, si Terence ang malinaw na pinakamalambot na persimmon sa mga manager. Pagkatapos ng hamon, ang pinakamalakas na 2 o 3 ang matitira. Pagkatapos ng labanan, ang magiging pwesto ng panganay na kapatid, pangalawang kapatid, at pangatlong kapatid ay matutukoy. Kaya nga sinabi ng Katie wala at pangalawang kapatid ang mga salitang iyon ngayon lang. Maingat na tiningnan ni Yiming si Terence at napalunok, Senior Brother Sima, kung sa tingin mo ay wala kang tiwala sa sarili, maaari ka nang sumuko pagdating ng panahon. Walang magsasabi ng kahit ano. Napaawang ang mga labi ni Terence, walang gustong magsalita. Hanggat hindi siya nangangahas na tanggapin ang hamon, agad na magkakalat ng mga chismis ang buong sekta ng Sword Spring na si Terence Sima ay isang duwag na takot sa kamatayan, at hindi man lang siya nangangahas na lumaban para sa posisyon ng pagiging nakatatandang kapatid na Katie wala. Kahit bago pa man magsimula ang kompetisyon, may mga chismis na pipilitin si Terence na lumaban hanggang kamatayan kasama ang pangalawang kapatid. Sa oras na iyon, hindi lang ang mga tauhan ng pangalawang nakatatandang kapatid ang magkakalat nito, kundi pati na rin ang mga tauhan ng panganay na nakatatandang kapatid ang magdaragdag pa ng gatong sa apoy. Ang dalawang magkatunggali na lumaban hanggang kamatayan ay talagang magandang bagay para sa panganay na nakatatandang kapatid na namamahala, maaari niyang anihin ang mga benepisyo ng walang anumang pagsisikap. Sige, nakuha ko na. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, nakangiting tumango si Terence, mag-ingat ka mula ngayon, huwag mo silang hayaang makahanap ng isa pang pagkakataon. Dapat ka ring magsumikap sa iyong cultivation. Hanggat malakas ka, hindi ka magagawang apihin ang mga payaso na iyon. Nakatatanda kong kapatid na si Sima, huwag kang mag-alala. Tiyak na magsisikap ako sa aking paglilinang. Ikinuyom ni Yiming ang kanyang mga kamao at yumuko ng may pasasalamat. Pagkatapos ng araw na ito, determinado siyang magsumikap sa kanyang cultivation. Hindi na niya hahayaang apihin pa siya. Kung mayroon kang anumang problema sa paglilinang, maaari mo akong hanapin upang pag-usapan ito sa iyo. Mayroon akong ilang mga nagawa sa kaalamang teoretikal. Pinag-isipan ito ni Terence at nagpasyang tulungan pa si Yiming. Kung handa siyang lumapit dito para humingi ng payo, hindi siya aalis ng may pagkadismaya. Siyempre, kung ayaw niyang pumunta, hindi pupunta si Terence sa bahay nito para magturo. Dahil sa mga libro at record mula sa library, sapat na ito para gabayan si Yiming, bukod pa sa si Terence ay isang henyo na nasa antas halimaw na ibinaba mula sa pagiging supermaster. Ano man ang mangyari, basta't handa si Yiming na sumama, tiyak na babalik siya ng puno. Kung gayon, kailangan ko talagang pasalamatan si Kuya Sima. Sa hinaharap, tiyak na pupunta ako at iimbitahan si Kuya ng madalas. Sana ay hindi maging maramaw si Kuya sa iyong mga turo. Puno ng pananabik ang mukha ni Yiming. Hindi niya namalaya na isa na pala siyang lumang disipulo at si Terence ay isa lamang bagong disipulo. Inisip niya talaga na maaaring magbigay sa kanya si Terence ng ilang payo. Pagkatapos ng ilang salita pa, naghanap sina Yiming at Terence ng ibang mesa para maupo at kumain bago umalis.
Habang kumakain sila, ang alitan sa pagitan ni Terence at ng pangalawang Marshall brother ng manager ay kumalat na sa buong mahabang taluktok ng mahabang bigot. May mga nagsabi pa nga na nagplano sina Terence at ang pangalawang Marshall brother ng manager na magkaroon ng deathmatch sa paligsahan ng pagpili. Hindi alam ni Terence na kumalat na ang balita pagbalik niya sa North Peak, wala na siyang pakialam kahit bumalik pa siya dahil inaasahan na niya ito. Nagulat si Terence nang makita ang isang disipulong nakaputi ang damit sa may pintuan. Disipulo ng panloob na sekta. Nakatatanda kong kapatid, maaari ko bang itanong kung hinahanap mo ako? Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at magalang na binati ito. Napansin niya ang maitim na gintong sinta sa paligid ng kwelyo at manggas ng disipulo, at mukhang pamilyar ito. Ikaw si Terence Sima, di ba? Tiningnan ng disipulong nakaputi ang ulo ni Terence mula ulo hanggang paa at bahagyang ngumiti. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi, kung ikaw si Terence Sima, narito ako para hanapin ka. Ako si Terence Sima. Ano ang maitutulong ko sa iyo, nakatatandang kapatid? Hindi maintindihan ni Terence kung bakit nandito ang isang disipulo ng inner sect. Maaari kayang si Yuna o ang itim na wildflower ang nag-imbite sa kanya na pumunta. Hindi ako nangangahas na payuhan ka. Nandito lang ako dahil sa utos ng guro na bigyan ng libro si Junior Brother Sima. Sinabi sa akin ng guro na kung may oras si Junior Brother, maaari mo itong basahin at subukang alamin. Dapat ay may mga pakinabang ka. Sabi ng disipulong nakaputi ang damit habang kinukuha ang isang aklat na gawa sa balat ng tupa at iniabot ito kay Terence gamit ang dalawang kamay. Tinanggap din ito ni Terence gamit ang dalawang kamay, ngunit wala siyang oras para tingnan ito. Maaari ko bang malaman kung sinong senior ang master mo? Dalawa lang ang senior sa sect elder na si Chin at si Elder M.A. Kakaalis lang ni Elder Chin, kaya hindi sana siya nagpadala ng tao para maghatid ng mga libro, di ba? Si Elder M.A., sa kabilang banda, ay isang elder ng library, makatuwiran naman na bigyan niya si Terence ng libro, pero bakit niya gagawin iyon? Hindi naman ganoon kaganda ang relasyon nilang dalawa. Bukod pa rito, mula sa maitim na gintong gilid sa damit ng disipulong nakasuot ng puting damit, tila mas may kaugnayan ito kay nakatatandang Chin. Hindi sinabi ng guro na sabihin ko sa iyo, kaya mas mabuting maghintay ng pagkakataon sa hinaharap. Sasabihin niya sa iyo ng personal. Ngumiti ang disipulong nakaputi at umiling. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, natapos na ang misyon. Paalam. Mag-ingat ka, kuya, magkikita tayong muli. Ikinuyom din ni Terence ang kanyang mga kamao, alam niyang wala siyang mapapala rito. Pagkaalis nila, bumalik si Terence sa kanyang kwarto at binuksan ang libro. Nagulat siya. Ito ay talagang isang teknik sa paglilinang ng katangiang apoy para sa mga alchemist. Mas mataas ang grado nito kaysa sa nasa pavilion ng library. Kahit sa ika-4 na palapag, walang teknik sa paglilinang na ganito ang grado. Medyo nadismaya si Terence sa mga advanced skills sa library, pero hindi niya inaasahan na may magbibigay sa kanya ng ganitong skill, lalo na kapag para ito sa mga alchemist, ito ang pinakakailangan niya. Mabilis niya itong binasa, at matapos itong maunawaan, sinubukan niya itong pag-aralan. Ang mga resulta ay hindi bababa sa 10 beses na mas mahusay kaysa sa antas ng baguhan. Kahit sa kanyang tirahan sa North Peak, ramdam na ramdam niya ang kanyang pag-unlad habang nagkukultibar. Kung nasa advanced cultivation room siya, malamang ay mabilis siyang makakarating sa Golden Core Stage. Plano ni Terence na pag-aralan ang lahat ng iba't ibang teknik sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ngayong mayroon na siyang teknik sa elemento ng apoy, nag-alangan siya. Dapat ba siyang makalusot agad? Ang pangalawang nakatatandang kapatid ng Katie Wala ay tunay ngang napakalakas, naabot na ang tugatog ng Golden Core Stage. Hindi inisip ni Terence na kaya niya itong labanan nang hindi ginagamit ang kanyang spirit sense. Gayunpaman, kung makakarating siya sa Golden Core Stage, kapag naglaban sila, malaki ang posibilidad na manalo siya. 7,299. Dapat ba siyang magsanay ng mga cultivation techniques para makarating sa Golden Core Stage, o dapat ba siyang magpatuloy sa pakikipaglaban ng matatag at huwag munang gumawa ng breakthrough, magsanay na lang ng martial arts techniques, at gumamit ng mga techniques para mapunan ang kakulangan sa level?
Bagamat napagtagumpayan pa lamang niya ang unang 5 galaw ng bagong Fire Spirit Sword Technique gamit ang Green Devil God Sword Technique bilang ubod nito, kung kaya niya itong lubos na mamaster at masanay hanggang sa punto ng pagiging perpekto, ang kapangyarihang kaya niyang gamitin ay tiyak na hindi dapat maliitin. Nakaupo si Terence sa kanyang silid praktisan, hinihimas ang kanyang baba habang pinagkukumpera ang dalawang pagpipilian. Maya-maya, biglang hinampes ni Terence ang noo niya. Pakiramdam niya ay sinapian siya. Ang paraan ng paglinang ng katangiang apoy ng alchemist na ito ay isang bagay na ibinigay sa kanya upang linangin. Kung nakatanggap siya ng ganitong mataas na uri ng paraan ng paglinang at hindi ito nilinang, hindi ba't mas lalo pa itong magdudulot ng hinala? Matapos ang paglabas ng enerhiya ng apoy, ang teknik sa pagpapatibay ng katawan sa antas ng baguhan ay hindi na gaanong kapaki-pakinabang sa cultivation. Kahit sino pa ang magpadala ng teknik na ito, maituturing pa rin itong pagpapadala ng uling sa nyebe. Kahit ano paman, kakaiba na hindi agad nagsimulang magsanay si Terence pagkatapos makuha ang manual. Alam ni Terence na wala na siyang ibang pagpipilian ngayon, sinumang normal na practitioner sa sitwasyon niya ay agad na magsisimulang magsanay pagkatapos nilang magamit ang fire-type skill na ito. At dahil hindi angkop para sa paglilinang ang tirahan sa North Peak, kinailangan niyang pumunta sa silid ng paglilinang. Kung naubos lahat ng puntos ni Terence, may dahilan pa siya para hindi pumunta, pero ang laki na ng nagastos niya sa practice room at library, at kalahati lang ng puntos niya ang nagamit niya, sobra pa sa sapat ang gamit niya sa kwarto. Lumalabas na minsan ay hindi magandang bagay ang pagkakaroon ng masyadong maraming puntos. Napangiti ng mapait si Terence sa sarili. Nagpahinga siya sandali at nag-impake bago muling umalis ng bahay, patungo sa tuktok kung saan naroon ang training room. Elder Chin, nandito na naman ako para guluhin ka. Naglakad si Terence papunta sa pasukan ng training room at nakita si Elder Chin na nakaupo roon habang nakangiti. Agad siyang lumapit at bumati, akala ko nagpapahinga na si Elder Chin ngayon, hindi ko inaasahan. Madilim na ang langit, at naghihintay pa rin si Elder Chin sa pasukan ng silid. Medyo kakaiba, at hindi maiwasan ni Terence na maghinala na ang Fire Element Skill Book ay ipinadala ni Elder Chin, at naghihintay sa kanya rito. Pero ayaw niyang magtanong ng marami, kaya't itinago niya na lang ang mga ito sa sarili niya. Terence Sima, napakasipag mo talaga. Wala pang ang isang araw simula nang umalis ka sa cultivation room, tapos nandito ka na ulit para mag-cultivate. Tumango si Elder Chin ng may ngiti, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng paghanga at kasiyahan. Ang matandang ito ang pinakagusto sa isang masipag na binata na katulad mo. Paano? Paano kung dalhin kita sa isang mas mataas na antas ng cultivation room sa pagkakataong ito? Tungkol naman sa mga puntos, hindi naman masama. 30 puntos ang maaaring gamitin sa loob ng 20 oras. Kumpara sa Advanced Cultivation Room, downloadable ang puntos niya, pero ang oras ng paggamit ay tumaas lang ng 1 kapat. Mula rito, makikita kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa kalidad. Labis na naantig si Terence, ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya siyang isantabi ang pag-aalala sa mabilis na pagkultiba at tumango. Kailangan kong abalahin si Elder Chin kung gayon. Siyempre, kung mayroong anumang abala, maaaring patuloy na gamitin ng disipulo ang advanced training room. Hahaha, anong problema kaya? Ako ang namamahala sa lahat ng bagay sa cultivation peak na ito. Kapag mas dalisay ang iyong lakas, hindi imposibleng mabuksan mo ang isang mas mataas na antas ng cultivation room. Kumunat ang noo ni Terence. Ilan pa bang mas advanced na training room ang meron ka? Maraming salamat, nakatatandang Chin. Hindi mabilang ang pasasalamat ni Terence Sima sa iyo, lubos akong magpapasalamat. Salamat, Elder Chin. Sabi ni Terence habang inaalis ang ideya. Kakaibang saya ang naramdaman ni Terence nang tretuhin niya ang matandang ito ng may paggalang, hindi pa kasama rito ang mga benepisyong nakikita niya. Para bang nakikipagkita siya sa sarili niyang nakatatanda. Hindi mo kailangang maging magalang. Ang isang masipag at mahuhusay na binata na tulad mo ay dapat pangalagaan ng mas mahusay na mga mapagkukunan. Sa ganoon ka lamang magiging haligi ng sekta sa hinaharap. Tumawa ng malakas si Elder Chin at tinapik ang balikat ni Terence, halika, dadalhin ka ng matandang amo na ito doon.
Elder Chin. Hindi ko pa nababayaran ang mga puntos. Mabilis na kinuha ni Terence ang kanyang identity token at iniabot ito kay nakatatandang Chin. Tinapik ng huli ang noo niya at kinuha ito ng nakangiti. Pinunasan niya ang pulang jade at ibinalik ito kay Terence matapos ibawas ang 30 puntos. Pagkatapos ay dinala niya si Terence sa tunnel na mas balisa pa kaysa kay Terence. Pagkatapos ng ilang pagliko, pumasok ang dalawa sa isang landas na hindi pa nakikita ni Terence noon. Siyempre, pangalawang beses pa lang niya ito rito, kaya karamihan sa mga pasilyo ay hindi pamilyar sa kanya. Gayunpaman, ang pasilyong ito ay malinaw na hiwalay sa iba. Ang pinto patungo sa silid ng paglilinang sa loob ay bahagyang naiiba rin sa mga nakita na niya noon. Naunawaan ni Terence na dapat itong maging silid pagsasanay para sa mga inner disciples. Nakapasok lamang siya rito dahil sa tulong ni Elder Chin. Kung ibang tao iyon, wala silang awtoridad na papasukin ang mga outer disciples. Terence Sima, ito ang silid para sa paglilinang ng mga katangiang apoy. Maaari ka nang pumasok. Tumayo si Elder Chin sa harap ng isang nagliliyab na pulang pinto at binuksan ito, hudyat kay Terence na pumasok. Bagamat may limitasyon na 20 oras sa isang pagkakataon, kung hindi mo kayang magtiis, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Hindi sulit na saktan ang iyong sarili. Sa katunayan, sa kasalukuyang antas ng lakas ni Terence, wala pa siyang karapatang gamitin ang silid na ito. Ang pagpasok ng mga cultivator sa normal foundation stage ay hindi mahalaga kung gaano sila katagal, kundi kung mabubuhay sila. Si Terence lang ang tanging nakapasok sa advanced practicing room matapos niyang ipakita ang kanyang talento sa elemento ng apoy. Kung tungkol naman sa kung makakapagsanay ba siya ng buong 24 na oras, ibang usapan na iyon. Oo. Naiintindihan ko at hindi ko pipilitin ang sarili ko. Papasok na ako. Sagot ni Terence sabay yuko. Kumaway si Elder Chin at pinanood si Terence na pumasok bago isara ang pinto. Ang eksena sa training room ay lumitaw sa harap ni Elder Chin. Kahit sigurado siyang ligtas si Terence, nag-aalala pa rin siya at hindi naglakas loob na maging pabaya. Kaya naman pagpasok pa lang ni Terence, agad siyang binigyang pansin ni Kuya Chin. Sa sandaling may mapansin siyang mali, bubuksan niya ang kwarto at ililigtas si Terence. Pumasok si Terence sa training room at nalaman niyang kahalintulad ito ng advanced training room. Isa rin itong spherical space, na may parehong disenyo sa mga dingding, pero mas malaki ito kaysa sa advanced training room. Kung tama ang hula niya, ang dahilan kung bakit mas malaki ang espasyo ay malamang dahil mas malakas ang fire chi dito, kaya kailangan nito ng mas maraming espasyo para umikot. Ang apoy na chi sa pader na bato ay nagsimulang bumuo ng isang apoy na dragon, inilabas ang mga pangil at iwinagayway ang mga kuko habang sumusugod ito kay Terence. Sa kabilang banda, si Terence ay kabisado na ang kasanayan sa katangiang apoy ng alchemist at agad na sinimulang gamitin ang apoy na dragon upang patatagin ang kanyang katawan. Sa silid ng mga advanced practicing, madali niyang nahawakan ang fire dragon. Kaya niyang sirain ang fire dragon sa isang atake lang at igabay ang fire chi papasok sa katawan niya. 7,300. Sa silid na ito ng pagsasanay, ang lakas ng dragon apoy ay lumakas habang lumalaki ito. Ginamit ni Terence ang lahat ng kanyang lakas, ngunit ang tanging nagagawa niya ay ang hindi siya mapadpad sa himpapawid. Hindi gaanong mahusay ang pagsipsip, pero kontento si Terence. Hanggat kaya niya itong panatilihin, walang problema ang 30 oras. Isa pa, habang umuunlad ang kanyang pagpipino sa katawan, ang lakas ni Terence ay lalong lalakas ng lalakas, maaari niyang talunin muli ang dragon apoy sa isang suntok lamang sa kalaunan. Nakahinga ng maluwag si Elder Chin nang makita niya ito, alam niyang kakayanin ito ni Terence. Walang panganib. Kung ikukumpara sa kawawang anyo ng batang ito noong una siyang pumasok sa advanced cultivation room, halatang nasa kaginhawahan na siya ngayon. Bahagyang tumango si Elder Chin, pinatay ang monitoring screen sa cultivation room, at tumalikod para umalis. Magiging maayos lang ang pagsasanay ni Terence pagkaraan ng ilang panahon, kaya nagpasya si Elder Chin na bumalik muna sa pasukan. Paminsan-minsan ay bumabalik siya para tingnan ito pagkatapos niyang isara ang pasukan. Hindi niya inaasahan na sa pasukan, may iba pa pala.
Nais pumasok ng senior, disciple Alphen ang cultivation room para mag-cultivate. Kapitbahay iyon ni Terence, ang batang gobernador ng lungsod ng Zulo, isang tagahanga ng AL. Lumilingon siya sa pasukan, ngunit nang makita niyang lumabas si Elder Chin, agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at yumuko, dahil ito ang unang beses na nandito ang isang disipulo, wala akong alam. Senior, sana'y bigyan mo ako ng gabay. Nagliwanag ang mga mata ni Elder Chin. May kutob siya sa pangalang Alphen. Hindi ba't siya ang bagong disipulo na may dalawang katangiang kahoy at apoy na binanggit ni Ma? Bagamat ikatlong araw pa lamang siya dumating, tinuturing na siyang masipag. Aba! Hindi siya maihahambing sa isang maliit na halimaw tulad ni Terence Sima. Tagahanga ng AL, di ba? Hindi ko inaasahan na darating ka ng ganito katagal. Isasara na sana ng matandang amo na ito ang pasukan. Ngumiti si Elder Chin at pinagmasdan ang Alphen. Sa unang tingin, naisip niyang hindi naman masama ang Alphen na iyon. Bihira kang maging ganito kasipag, karapat-dapat kang bigyan ng lakas ng loob. Ipapakilala kita sa mga patakaran ng cultivation room. Natatakot ang disipulo na naantala ko ang pahinga ng senior. Mabilis na humingi ng paumanhin ang tagahanga ng AL at sa kabahagyang yumoko. Kung hindi naman masyadong abala, pakibigyan naman ako ng ilang payo, senior. Makikinig ang disipulong ito. Nasiyahan si Elder Chin sa saloobin ng Alphen. Hinaplos niya ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, ang mga cultivation room ay nahahati sa iba't ibang attribute area, at ayon sa lakas, nahahati ang mga ito sa mababa, katamtaman, at mataas na antas ng cultivation room. Ang isang low-level training room ay nagkakahalaga ng 12 oras bawat puntos, ang isang middle-level training room. Matamang nakinig ang Alphen habang kinakalkula niya kung anong antas ng cultivation room ang dapat niyang piliin. Kahit mura lang ang mga mababa ang antas, tiyak na mahina ang magiging epekto. Pakiramdam ng Alphen na sa lakas niya, hindi na niya kailangang pumunta sa isang mababang antas na cultivation room para mag-cultivate. Tungkol naman sa high-grade cultivation room, hindi siya masyadong kumpiyansa. Kung sakaling hindi niya ito matiis, maliit na bagay lang ang mag-aksaya ng puntos, pero masasayang din ang maraming oras, tulad ng pagpapagaling pagkatapos mapinsala. Sa makatuwid, pagkatapos ng komprehensibong pagsasaalang-alang, ang paggastos ng 3 puntos para pumili ng intermediate cultivation room na maaaring gamitin sa loob ng 24 na oras ay malinaw na ang pinakamakatwiran. Senior, gusto ng disipulong ito na pumili ng isang middle-grade fire element cultivation room. Matapos magdesisyon ang Alphen, agad siyang pumili. Ito ang identity token ng disciple, pakikolekta ang mga puntos, senior. May bahid ng pagkadismaya sa mga mata ng nakatatandang Chin dahil pinili lang ng Alphen ang intermediate cultivation room. Nasa loob na ng silid ng mga disipulo si Terence, ngunit ang disipulong pinagmamasdan niya ay iniisip pa rin ang nasa gitnang silid. Mamamatay ka kung ikukumpara mo ang tao sa tao. Pagkatapos noon, ipinaalala ni Elder Chin sa sarili na hindi niya maaaring ihambing ang sinuman sa maliit na halimaw na si Terence Sima. Kung hindi, hindi siya kailanman makakahanap ng disipulo. Magaling, mahusay, mahusay. Ang katotohanan na ang isang bagong disipulo ay maaaring pumili ng isang intermediate cultivation room ay nagpapakita na siya ay lubos na determinado. Hindi ka masama. Magsikap ka. Kinuha ni Elder Chin ang token at nagbigay ng ilang pampalakas loob sa tagahanga ng AL. Pakiramdam niya ay nakakahiya na ikumpara ang tagahanga ng AL kay Terence, kaya gusto niya ito purihin. Gayunpaman, nang marinig ito ng isang tagahanga ng AL, agad niyang naramdaman na siya ay talagang matalino at napakatalino. Agad siyang pinahahalagahan ng mga senior ng SEC. Bukod pa rito, mula sa mga salita ni Elder Chin, tila wala pang mga bagong disipulo ang dumating dito. Marahil siya ang unang dumating. Pinag-isipan ito ng tagahanga ng AL ng ilang sandali at naramdaman niyang mabilis lang para sa kanya na lubos na maunawaan ang introductory body temper and cultivation technique sa loob ng 2 o 3 araw. Malamang ay pinag-aaralan pa rin ng iba ang cultivation technique. Marahil siya talaga ang unang pumunta sa cultivation room. Tumango si Elder Chin at tinapos ang proseso. Ipinadala niya ang Alphen sa isang intermediate cultivation room.
Tutal, ang Alphen ay isang potensyal na kandidato para sa isang disipulo, kaya medyo magalang siya. Sa panig ng mga tagahanga ng Al, naramdaman niyang labis na masigasig si Elder Chin. Isa nga siyang pambihirang personalidad. Kahit ang isang senior na tulad niya ay titingnan siya sa ibang paraan. Matapos mapatahimik ang Alphen, binigyang pansin siya ng kaunti ni Elder Chin. Sa kasamaang palad, walang ipinakitang kahangahangang pagganap ang Alphen sa Intermediate Cultivation Room. Itinuring lamang siyang karaniwan. Kung wala sana siyang kakayahan tulad ni Terence, ayos lang sana sa kanya, pero kung ikukumpara ang dalawa, agad na maduraj ang Alphen niya. Bumantong hininga si Elder Chin at pumunta sa training room ni Terence. Binuksan niya ang screen at laking gulat niya. Hindi na ginamit ni Terence ang kanyang mga kamao para depensahan ang sarili laban sa mga drogang apoy. Umupo siya nang nakakross ang mga paa sa gitna ng silid, hinayaan ang mga drogang apoy na tumago sa kanyang katawan. Dahil hindi niya matalo ang Fire Dragon, nagpa siya si Terence na gamitin ang dangerous method na ito para palakasin ang kanyang katawan, nahahayaan ang pinakamataas na dami ng Fire Chi na manatili sa kanyang katawan. Ang bagong nakuhang Fire Element Practitioner's Arts ni Terence ay ganap nang na-activate, at bawat kalamnan, buto, at meridian sa kanyang katawan ay nanginginig sa halos hindi maramdamang bilis, halos hindi nakikita ng hubad na mata, parang mga pakpak ng lamok. Gayunpaman, malinaw na nakikita ni Elder Chin ang lahat. Gaano nakatagal iyon? Sinimulan na niyang matutunan ang teknik ng paglilinang na iyon at nagsisimula ng maabot ang susunod na antas. Kaunting oras na lang ang kailangan niya at makakapasok na siya sa Golden Core Stage. Siya talaga. Isang maliit na halimaw. Hindi napigilan ni Elder Chin ang mapaungol at muling bumantong hininga. Pagkatapos ay ikinumpara niya ang Alphen sa Intermediate Cultivation Room. Bah! Bakit ka nagkukumpere ng bulag? Wala ka na bang mas magandang magagawa? Pagkatapos manood ng ilang sandali, tumalikod na si Elder Chin at umalis. Nagsimula ng mag-level up si Terence. Mula sa Foundation Stage hanggang sa Golden Core Stage, napakatagal ng proseso. Para bang kailangan niyang magsimulang muli, at hindi niya matatapos ng walang kahit 20 oras. Mabuti na lang at pinayagang makapasok ang maliit na lalaking ito sa silid cultivation na ito. Kung ito ang dating silid cultivation na may mataas na kalidad, maaaring mas matagal pa ang oras na kakailanganin. Siyempre, hindi naman sa hindi kayang makalusot sa isang lugar na may masamang kapaligiran. Gayunpaman, ang pagtaas ng lakas pagkatapos makalusot ay maaaring 10 beses o kahit 10 beses na mas malakas kaysa sa isang lugar na may magandang kapaligiran. Maraming beses na naglakad pabalik-balik si Elder Chin. Maliwanag ang langit, at sumisikat ang araw mula sa silangan patungong kanluran. Patuloy pa rin ang pag-angat ni Terence, ngunit hindi na makatiis ang Alphen. Lumabas siya ng intermediate room pagkatapos ng 16 na oras. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.